May mga batang tila mas madaling makakita nang hindi natin nakikita. Sa mata ng isang musmos, ang mundo ay puno ng imahinasyon, laro at halakhak. Pero paano kung ang kalaro nila ay hindi nakabilang sa mundo ng mga nabubuhay? San Rafael, 2017. Magandang araw. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan ng aking panganay na anak, isang batang babae. Nagsimula ang lahat noong siya ay 6 na buwang gulang pa lamang. Alam ko namang normal para sa mga sanggol ang tila nakikipaglaro sa kung kanino kahit walang tao sa paligid. Ngunit nang matutunan na niyang umupo, doon na nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang araw, bigla siyang nawala. Naghahanap kami. Akala namin nasa kapatid ko siya, pero wala. Nilibot na naming mag-asawa ang buong bahay at bawat pwedeng pagdalhan sa kanya, pero hindi pa rin siya matagpuan. Hanggang sa may narinig kaming tawa. Nanggagaling ito sa ilalim ng mesa na may nakapalibot na kurtina. Pag-angat ko ng kurtina, nandoon siya. Masayang masaya at tila may kausap. Wala namang sapat na espasyo sa ilalim ng mesa para makalusot ang isang sanggol. Hindi namin maipaliwanag kung paano siya nakapasok doon. Pinagkibit balikat na lamang namin ang nangyari. Ilang araw ang lumipas. Pinapatulog ko siya sa kwarto. Naka-dim light lang kami noon. Bigla siyang tumuro sa likod ko, sa may itaas na bahagi ng dingding. Tinanong ko siya, "Ano yon?" Sa edad niyang halos 1 taon, bahagya na siyang nakakapagsalita. Ang sagot niya, "Anon." Sabay turo na parang may nakita siyang naliyad. Dahil sa kaba, binuksan ko agad ang ilaw at naibato ko pa ang dim light. Simula noon, hindi ko na muling ginamit ang madilim na ilaw tuwing gabi. Kinabukasan, tinanong siya ng aking ina kung ano ang itsura ng nakita niya. Sagot ng anak ko, "Ambo." Ibig sabihin, kalbo. Kaya't naisip ng mama ko na baka ang kanyang ama, ang lolo ko, ang nakita ng bata. Pinili naming baliwalain muli iyon. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ako mapakali. Isang araw sinabi niya sa akin, "Ma, laro lang kami." Akala ko, pinsan niya ang tinutukoy. Kaya sinabi ko, "Sige, punta ka na sa kanila." Pero sumagot siya, "Dito kami sa kwarto." Kinabahan ako dahil sa tuwing iba ang kalaro niya, gusto niyang mag-isa. Kaya't tinanong ko, "Sino ang kalaro mo?" Sagot niya, "Ate." "Anong ate?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumuso lang siya at tila may tinuturo sa isang bahagi ng kwarto. Dito na ako kinabahan ng husto. Pinilit kong panatilihin ang aking composure. "Ah, nandito ba siya?" Tanong ko. Tumango siya. Kaya tinanong ko kung nasaan. At ang sagot niya, "Diyan likod mo." Sa tindi ng kaba ko, halos mapalundag ako. Pero sinubukan ko pa ring tiyakin. Sabi ko, "Kung nandyan talaga siya, itanong mo kung ano pangalan niya." Kaya't tinanong niya, "Ate, anong pangalan mo?" Paglingon niya sa akin, sinabi niya, "Mama, Lina daw ang pangalan niya." Sabi ko na lang, "Anak, hahayaan ko kayong maglaro. Pero pakiusap, huwag siyang magpapakita kay mama ha." Tumawa lamang ang anak ko at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Mula noon, naging regular na ang presensya ni Ate Lina sa kwarto ng anak ko. Laging siya ang kalaro. Hanggang sa tumuntong siya sa edad na 2. Ilang araw matapos ang kanyang kaarawan, sinabi niya sa akin, "Mama, aalis na po sila." "Ano? Sino ang aalis?" Tanong ko. "Si Lina po, Mama," sagot niya. "Bakit daw? May kasama ba siya?" Tanong ko muli. "Opo, mama niya raw." "Sige," sabi ko. "Magpaalam ka na." Kumaway siya at nagsabi, "Babay daw." Simula noon, hindi na muling nagpakita si Lina. Kapag tinatanong ko kung nasaan na sila, lagi ang sagot ng anak ko, "Nasa langit daw." Ngunit minsan, sinasabi niyang inaabangan pa rin niya ang kanilang pagbabalik. Doon ko na lamang siya pinakiusapan, "Anak, parang awa mo na. Huwag mo na silang pabalikin."
Subalit paminsan-minsan, may mga pagkakataong may naririnig pa rin siyang tumatawag sa kanya. Minsan, nawawala siya sa loob ng bahay at matatagpuan naming nasa ilalim ng puno ng mangga, may kinakausap. Ang sabi niya, dumaan lang daw si Lina. Sa kabila ng lahat, pinipili ko na lamang maging masaya para sa anak ko. At marahil, sa mga oras na yun, nagpapasalamat din ako kay Lina dahil sino man o ano man siya, tinuring niyang tunay na kaibigan ng anak ko